Hello, good morning mga ka-drive side. Nandito tayo ulit, na stuck tayo sa traffic kalsada. Anyway, nandito tayo ngayon sa Makati, papuntang ang Makati LTO. Actually meron lang tayong errands. Kukunin natin yung dokumento ng sasakyan kasi meron tayong pinarehistro na sasakyan doon. Yan lang sa may Pililya, LTO Makati. Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po tayo lahat. Ayan, nag-go din sa wakas. Okay, so I decided to make this video na gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Bakit? Alam nyo ba na hindi natin akalain na magkakaroon tayo ng subscribers na malapit ng mag 10,000. So para sa akin, napakarami na niyan. Biro mo 10,000. Okay, so lahat ng 10,000 na subscribers natin yan, pinagdadasal ko yung mga yan palagi na sana ay lagi silang mailayo sa mga kapahamakan, sa sakit ng katawan. Sana lagi kayong magkaroon ng maliwanag na kaisipan palagi. Ayan, medyo traffic tayo ulit. Meron kayong matibay na kalooban lagi na handang lumaban sa mga pagsubok sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Okay? So parang kanina sinilip ko nasa 9,600 plus. So biro mo, hindi ako makapaniwala na magkakaroon tayo ng ganyang karaming subscribers. Diba? Dati yung nag-video ako tungkol sa mga subscribers, hindi ko alam na ganun pala. Marami talagang mga tao na nasa social media. Biro nyo, 10,000 sa loob ng mga 2 taon yata yan. Sana'y kayo sa mga subscribers, sana'y ipagpatuloy nyo ang panonood. Hindi lang po ako, sana mag-subscribe din po kayo sa ibang mga nagbibid ng mga vloggers. Sana'y suportahan nyo rin sila lahat para nang sa ganun ay magkaroon din sila ng konting pangkusina, di ba? Okay? So muli ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na nag-subscribe dahil mas marami, mas maganda, di ba? Mas marami, mas maraming tumutulong, mas maraming natutulungan. So yan ang ating tagline ngayong araw na to. Mas maraming tumutulong, mas maraming natutulungan. So nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa tulong niyong mag-subscribe. At huwag kayong mag-alala, lahat ito ay anong tawag dun sa English, glory to God. Lahat ay papuri sa Panginoon. Huwag kayong mag-alala, katulad ng sabi ko, habang dumadami kayong tumutulong, mas marami din po tayong natutulungan. So yan po ang promise ko sa inyo, diba? Ayan, traffic tayo ulit. So nandito tayo ngayon nasa bandang Buendia. Medyo traffic dahil ngayon may mga office pa ngayon. Alam nyo naman ang Makati ay business district, hindi po ba? Okay, so gusto ko lang pasalamatan yung lagi nating mga kapadyak dyan. Good morning po sa inyong lahat, Gem Riders. Ayan, sa mga kasama nating walang sawang nag-exercise tuwing umaga sa pamamagitan ng pagbabike. So sana ipagpatuloy natin yan. Bira nga lang tayo makapag-ride ngayon dahil maaga kasi ang paghahatid natin sa school. May mga bata pa tayo nag-aaral. So medyo minsan wala sa oras yung ride natin. Minsan alas 10 ng tanghal ng umaga nagra-ride. Alas 6 ng hapon nagra-ride. So wala tayong magagawa, ganun talaga ang binigay ni Lord na time sa atin. Okay? So ayan. So wag yung gagayain na magbibideo habang tumatakbo po yung sasakyan, ha.
kailangan meron nga pala kayong cellphone holder na maganda para kahit hindi kayo nakatingin sa camera o hindi nyo pinopokus sa inyo, nakatutok pa rin sa inyo. Ito po ay meron tayong holder, dashcam holder na steady naman siya, parang kumakapit lang siya sa dashboard, rubberized siya. Okay, so yun, sa kaloob-looban ng ating puso ako'y nagpapasalamat dahil aabot na po tayo ng 10,000. Yay! Di ba? Sino bang mag-aakala na ako ay magkakaroon ng 10,000? Kung yung ibang mga vlogger may 20,000, 500,000, 1 million, napakarami na, sobra na yun. Parang hindi na natin naabutin yung ganun. Anyway, sa 10,000 na yan, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo lahat mula sa kaibuturan ng ating puso. Nagpapasalamat ako dahil tinatangkilik nyo lagi ang ating mga videos. Okay? So, ayan, kaya ako nagbigay ng pasasalamat ngayon kasi nag-uumapaw ang kaligayahan ko dahil sa pag-subscribe ninyo sa akin. Okay? So, ayan, go tayo ulit. Dahan, op. Ayan. Ayan. So kapag nagda-drive po tayo, panatilihin natin yung lamig ng ulo kasi alam nyo naman ngayon, ang daming mga road rage, di ba? Baka kasahan tayo ng baril. Madisgrasya pa tayo. So nakakatakot yung ganun. So lamig ulo lang po tayo lagi. Ano po? Sa lahat ng mga kasama nating nagda-drive, mga driver, mga daddy dyan na nagda-drive, mga naghahanap buhay na nagda-drive, sa mga lahat ng driver ng motor, ng truck, ng sasakyan, ng mga private cars, sana mag-ingat po tayo lahat po. So panatilihin ang lamig ng ulo tuwing nasa kalsada po tayo kasi hindi nyo alam yung mga katabi, kahit nag-iingat po tayo, yung katabi natin hindi naman nag-iingat, madadamay po tayo dyan. So yun ang mahirap. Tapos hindi ka nga nagmamadali, yung katabi mo nagmamadali dahil nagugutom o nasi-CR siguro, malay mo. So delikado rin ho yung ganon, yung nagmamadali tapos mainit ang ulo mo dahil gutom ka. So mahirap. Kaya bago tayo lumabas ng bahay, siguraduhin natin nakapag-almusal po tayo para nang sa ganon ay medyo umayos yung pakiramdam natin. Di po ba kasi pagka gutom ang isang tao, medyo mainit ang ulo po, di ba? Lalo na pag nagmamadali, halimbawa inutusan ka, nagmamadali ka, yon, nakakatakot po. Kumbaga malapit tayo sa disgrasya pagka mga ganon. So kailangan lamig ng ulo lagi, no? So pasensya. Ako din minsan mainit ang ulo ko eh. One time nga punong-puno yung kalye, maikwento ko lang, no? Punong-puno yung kalye. So go. So go kami, tapos malapit na ako sa kalahati nung crossing. Pinara ako dahil puno na yung kabila. So tinigil ko kasi pinalusot niya yung pagganon. So pinalusot niya, no? So nung medyo, pero go pa rin kami, pinalusot. Tapos nung medyo naubos, pinago ulit ako. So tinutok ko doon sa paglagpas ng kalye, yung tinutok ko doon sa sasakyan. May mga sasakyan na naman parating. Tapos kinatok niya. Papaatrasin niya ulit ako. Yun, nagalit ako sa kanya dahil siguro gutom ako noon. Sabi ko, bakit mo kinatok yung sasakyan ko? Hindi naman siya umangal. Siguro siya malamig ang ulo. Ako mainit ng ulo ko. Biro mo kakatokin yung sasakyan mo ng malakas. Siguro nakakils lang naman ginanon niya. Yun. Diba pagka kinakatok yung sasakyan, kinakasahan ka ng baril. So tayo, hindi naman tayo ganun. Kaya lang nagalit ako kasi dala ko yung mga bata. Tapos bigla kang, hoy atras! Gaganunin ka ng traffic enforcer. So samantalang tayo na ngayon nagbigay ng daanan para makakross sila dahil traffic tayo. Tapos bigla tayong
pagagalitan, di ba? Nakakainis yung ganun. Yung mga traffic enforcer naman yan, hindi naman sa nagmamalaki tayo, mga hindi pa tapos sa pag-aaral ba, hindi sila masyado, hindi nila alam yung diskarte sa kalye, niwala nga silang sasakyan, di ba? Lalo na yung mga bagon, hindi naman husa nila lahat ko sa mga enforcers, ng mga city enforcers natin, road enforcers, traffic enforcers. Kung mga pulis, okay yan, alam nila yung batas. Pero yung pinulot lang nila na ang mga enforcer, dapat medyo mag-practice muna po kayo. Suggestion lang po naman yan. Wala naman hong masama. Suggestion lang. Medyo pag-aralan ninyo yung mga diskarte sa kalsada, traffic sa kalsada, anong gagawin mo pag magkaroon tayo ng sariling pag-iisip na tayo ay hindi para manghuli, kundi tayo ay tumulong sa trapiko. Yung mga, alam nyo, yung mga nagda-drive na yan, mga naghahanap buhay po yan. Yung pinasok nyong trabaho ay serbisyo publiko po yan, mahirap din ho yan. Kaya dapat panindigan ninyo na nagsisilbi kayo sa public, di ba? Sabihin nyo sa mga boss nyo, yung mga hindi nakakaalam, no? Yung kulang sa mga seminar ng mga enforcers. Boss, ano ba ibig sabihin ng public service? Okay, then tayo rin naman, nasa public service naman tayo. Inaamin natin na minsan mainitin ang ulo natin, di ba? Kahit yung mga maliliit na tao minsan na nasisigawan natin, kumbaga nawawala tayo sa wisyo ba? Hindi na tayo hindi tayo makapag-isip ng tama, napapasigaw na lang tayo, lalo na kapag may mga tao na hindi maayos, di ba? Okay, so yan lang po ang aral ngayong umaga. Malapit na po kasi tayo sa FTO. Okay, so muli nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Okay, maraming salamat. Gabayan tayo lahat ng Panginoon palagi. God bless. Bye bye.
So muli, nakuha na natin yung ating pakay sa LTO Makati. So tapos na po tayo. So nandito na po tayo, paalis na tayo. Papunta ng Buendia. Ayan, Buendia na po ito. Okay? Wow, maluwag. Maluwag. Ang Buendia. Sana ganyan lahat ang biyahe natin. Pwede kang magbabagal, pwede kang magmabilis. Nakaka-relax. Ayan, luwag. Pag ganitong oras kasi mga 10 o'clock, mga ganyan, 11. Kasi nasa opisina lahat na yung mga tao. Nasa loob na. Pero pag rush hour, nako, lagot. Maubos ang buhok mo sa kakakamot. Ayan. Maluwag. Crossing Ayala na tayo. Ayan. Buendia Ayala. Sa may post office. Ayan, ito ang view dito. Ganda ng view, no? Ganda ng mga buildings. Na-appreciate ko yung mga building na yan. Ganda. Napampaganda ng view. Diba? Parang nasa Singapore. Nasa Hong Kong. Sa Hong Kong kasi mga hill. Mga bundok-bundok. Dito sa ating patag building. Kaya easy lang. Dito sa kanila. Mabundok, mabuilding. Okay, magsisimula mag-traffic dito. Crossing, ano ba tong street na to? Pasong Tamo. Ayan, papuntang Ayala Malls, circuit, pakanan. Medyo nag-build up dito. Dahil, maraming mga sasakyan. Tagpuan na ng mga sasakyan dito. Diba? Okay, sige go. Go, taxi. Ayan. Okay, so ayan, na-appreciate ko yung mga